Ang Lakers ngayon umangat sa second seed ng Western. Meron silang 4 win in a row after talunin itong Portland. Ang Lakers merong 6 win, 2 lose na at makakatapat nila ngayon itong San Antonio Spurs na may dominant Victor Wembanyama dito sa lineup. Paniguradong masusubukan itong si DeAndre Ayton kung kaya nitong maging stopper pagdating sa dominant o young center tulad nga nitong si Wembanyama, dahil ang San Antonio Spurs ngayon merong 5-1 record na may magandang panimula at momentum ngayong season. Ang Lakers makukuha lang ang home court advantage sa laban na to at inaasahan naman dyan sa Lakers na maglalaro itong si Luka at Austin Reeves. Pero out pa rin dyan itong si Lolo Bron, Maxi Kleber at Vincent. Questionable naman itong si Jackson Hayes dyan. Samantalang ang San Antonio Spurs, inaasahang kompleto yung mga core nila. Pagkatapos ng laro na to ng San Antonio Spurs dito sa Lakers, may 5-game road trip na ang Lakers. Kaya malaking bagay para sa kanila na makuha ang panalo kontra dito sa San Antonio Spurs habang nasa home court pa sila. Kung babase kasi sa mga analysts, ayon sa mga expert na to, slight pabor ang Lakers dahil nga sa home court advantage, pero malaki pa rin ang tsansa na magdomina dito ang San Antonio Spurs kung hindi nila magagawang pigilan itong si Victor Wembanyama mula sa in and outside play. Alam naman natin kung gaano ka-effective sa labas o loob ng ring itong si Wemby. In short, kailangan nga dyan ng matinding stopper ng Lakers. Mahalaga na gumana defensively itong si DeAndre Ayton, Vanderbilt, Smart o kung maging available din itong si Hayes. Kaya malaking impact yung magiging defensive presence nila sa laban na to mula sa mga elite guards ng San Antonio Spurs. Mula dito kila Devin Vassell, Stephon Castle, plus Keldon Johnson, De'Aaron Fox, may rookie star pa silang Dylan Harper. Kaya solid ang mga guards ngayon ng San Antonio Spurs at yan mismo yung dapat bantayan ng Lakers at paano nila pipigilan yung mga yan. Kaya dapat maasahan itong si Marcus Smart, Vanderbilt o Jake LaRavia para maging stopper sa mga guards na to. Inaasahan rin dyan yung magiging mataas na points differential lalo na sa offensive firepower ng mga to. Over 230.5 yung total na ine-expect ng ilang analyst dyan. Ang susi para sa Lakers, kontrolin ng tempo, pigilan si Wembanyama bago pa siya makapagbigay ng malaking impact opensa at depensa. Yan yung nakikitang magiging susi at malaking factor para makuha ng Lakers ang winning game. Pero alam naman natin syempre na hindi ganun kadali yan dahil si Wembanyama ngayon may average na 26.7 points, 13.7 rebounds, 3.2 assists at may defensive end, may average na 4.7 blocks per game. Kaya sobrang hirap idigta ng maaga ang laro na to, lalo paano pipigilan yung ganyang klaseng laro ng center. Kaya kahit may home court advantage pa ang Lakers dyan, hindi ganong kadaling matatalo nila ang San Antonio Spurs na may Wembanyama at mga elite guards. Isa talaga dyan sa tinututukan din ng lahat o yung unang tapatan nitong si Luka kontra Wembanyama para sa season na to. Malaking showdown nga raw talaga ang mangyayaring laban na to sa Lakers at San Antonio Spurs, kaya talagang inaabangan. Si Wembanyama kasi ang nagpapakita ng malaking improvement lalo ngayong season ayon sa mga analyst ng ESPN. Ang laro niyan MVP level na at malaking dahilan bakit may pag-asa ang San Antonio Spurs ngayon at yan mismo yung isa sa binabantayan kung paano naman magiging effective itong si DeAndre Ayton para pigilan itong si Wembanyama. Kaya malaki yung magiging papel ng mga defensive player ngayon ng Lakers para pigilan itong San Antonio Spurs.